Hey guys, welcome to my channel. So Wednesday night bago ako matulog, gawa tayo ng video, no? Paliwanag natin kung bakit na veto yung ating proposed amendment sa RA 10591. I think mas maganda magpaliwanag yung kaibigan natin si Charles na a few hours ago in interview ng DZRH News, no? So panoorin natin. Magsa-side comment na lang ako dito during the interview. Ayan. Okay, parang masyadong tuloy-tuloy. DZRH. Sa loob ng 86 Anak ng patig talaga, DZR. Okay, sige. So medyo mahaba-haba yung mga sagot Yes, dyan. please. Siya na pala yung Sa loob ng 86 Ay, inulit. na taon, ZRH. Sabi namin, kinakatsa namin si Charles, sabi namin magpapa-autograph kami. Magpapa-autograph Charles, ayan. Kasama na natin ngayon ang founder ng Philippine Ricochet Line, si Charles Khalid Rico. Charles, good morning. Hey, good morning, everyone. Thanks for having me. And thank you for joining us also. Pleasure to be here. Yeah, number Gandang one. araw. What are the salient provisions of the bill that was vetoed by the president that appears to be Napapangiti yung host na ikinasasama ng inyong loob? talaga naman lahat, marami talaga sumama. Yung iba lang ang natuwa eh. Sino yung mga natuwa? mukhang yung mga nag-push ng bill hindi natuwa by the sudden veto ng presidente. Hindi talaga guys. Okay, sige. So medyo isa muna. mahaba-haba yung mga... Confirm, no? Paano ka naman matutuwa, no? I think initially, tama, may mention ng host dito, initially, si Bongbong Marcos mismo ang nag-sponsor nitong bill na to. Kaya, from the start, sabihin, may basbas ni BBM yung amendment na to, guys. Yun na lang, ganun na lang yun. And then sa huli, nagpalit siya ng Sagot Yes, dyan. please. The bill contains a lot of things that were very helpful to the gun community. So I take it you're referring to Senate Bill 2895 and the House Bill 11539, both of which were approved by Congress but ultimately vetoed by PBBM. Oo. Right. By the way, So I Charles, think we can... By the way, Charles, ito pinush mismo ng presidente, di ba? Oo, No less pinush than the yan, president, pinush yan, was pushing for the bill. Oo. Hindi lang hindi lang na-verify ni Charles, Well, I pero can tell you that both houses really wanted it. Okay. At the Senate level, for example, we got 21 out of 21 in favor of the bill. So lahat, unanimously voted siya ng Senate. And for House of Congress, this was voted then by 190 out of 193 100. congressmen. So that's around what, 98%? Okay. So for the president, Teka, bakit tumabas I don't have information whether or not he really pushed for it, but there was interest, Ayan perceived sila. interest from his part because, marami nagsasabi nga that President Bongbong Marcos is a gun owner, meron nga PBBM Cup, and he's a shooter. So there definitely meron tayong common ground for everybody to work together and work to have the bill pushed. Okay. So yeah, there you go. I hope that answers the question. Okay. Sino mga nandito? Ayan, sila Ma'am Gina, Guns Pinoy, Sir Eric, sa shooters. Ayan, no? What benefit will it bring to the community as a whole? When we amend when we amend Republic Act 10591. Okay, guys. So, kasi as I've mentioned earlier dun sa aking live, magbe-benefit nito both gun owners and non-gun owners. Okay? Gun owners, may streamline, sabihin, mapapadali ang proseso, mas lalawak yung PTC nyo, you'll get more value for your money. Kasi isang bayad lang ng PTC, mamimili ka kung anong dadalhin mo bukas. Hindi yung kada baril, PTC mo yan, lalagyan mo ng requirement,
a-applyan mo ng requirements yan. Threat assessment, ang daming hirap na hirap sa threat assessment. So, yan sana. And then sa mga non-gun owners naman, sabi ko nga, no, kung nasa loob ka ng bus, wala kang hilig sa baril, ayaw mo sa baril, galit ka sa mga taong may baril, hinold up yung bus. Di ba dapat, di ba matutuwa ka pag meron dong may gun owners, may legal gun owners kang kasama? Hindi natin alam kung anong gagawin ng legal gun owner, pero at least may chance ka. Kaysa lahat kayo, biktima, di ba? Ano pa, kasama dyan yung paiikliin yung duration ng gun ban, na sobra-sobra na yung gun ban 6 months mahigit. Kalahating taon ng gun ban. Tapos kada event sa Pilipinas may gun ban, may SONA, gun ban, may sports fest, gun ban, may celebration, may fiesta, gun ban, kung ano-ano, naisip na gun ban. So kasama yon. So etong amendment na to para sa RA 10591, para sa ikabubuti ng lahat to. Ang tanong, bakit vinito ni BBM? Kasi ang sinasabi, maraming provision dun sa amendment, mukhang pinahina pa yung existing law. Hindi, that is not true. That is not true. Okay? Paano pinahina? Yun nga, di ba sabi ko sa inyo, padadaliin ang proseso para sa mga gun owners. No, padadaliin, hindi pinahina. Not necessarily. I think that the law itself. Ay, andyan ako. Andito ako, guys. Si AJ kasama. Si AJ. Si Raymond. Yan, si Paul. Si Doc Lawrence. Tsaka si Sir Bot Canlas. Kapitbahay ng gun manufacturing plant. Senate Bill 28, or rather the law, RA 10591, will be greatly improved by Senate. Uy, ako yan Okay, Alam nyo ba guys na magkasing tangkad lang kami ni Charles? Taba ako pa dito, Taba ako dito. Bill 2895 and House Bill 11539. So, it depends on what aspect of the law itself are we looking at that will be improved by the bills. So, number one, for example, for Senate Bill 2895, one of the things that it asks for, and there are a lot of things that are being asked for, is the increase in ammo storage, legal ammo storage limit for people. Ito yung bala, dami ng bala na pwede mong itago sa bahay mo. The amount of ammunition that you can keep in your home, it increases it right now from 50 rounds, okay, per firearm, per registered firearm, if you're a standard shooter, to 500. Tapos pag sports shooter ka naman, it increases it to kasi yung right now I think for sports shooters is 1,000. I think this time around. Alam ko magiging 3,000 na siya, lang times 10. So I think 10,000 rounds. Okay. 10,000. Now I know that sounds a lot, I mean, why would anybody, some people would ask, bakit tayo magkakaroon ng 10,000 rounds? Pero pag sports shooter ka, mabilis mong mauubos yung 10,000 rounds kapag practice. Kasi yan lang ang gagawin mo talaga, mapaputok ka na maputok para maging magaling ka sa magkahit kami ni Charles, si Lalo Gans na sa Pinoy mga, naman magkahit ni, ni Paul. Sports shooters are renowned across the world for their outstanding skill in shooting sports competitions. So that's something na kailangan din natin, And for the for the 500 rounds for your Senator average Pian, person, laking babae. importante rin to because the challenge here kasi sir, is that maraming mga Pilipino ang nakatira sa probinsya. So nagbabiyahe sila ng malayo. Okay, sabihin natin nakatira ka sa Batanes or sa mga areas like some islands, Mindanao. Sa Sulu for example, yung mga ganon. Mindanao na magbabiyahe ka talaga ng malayo para makarating lang sa gun store tapos bibili ka ng bala. So yung pamasahe mo mas mahal pa dun sa binili mong bala. And if kasi 50 lang allowed sa iyo. Yung bala mo baril mo for example ay 50 rounds lang tapos 22 lang yung baril mo. 22 LR, parang nasayang lang yung trip mo kasi yun lang yung limit na pinapayagan nila. Okay, magre-react na tayo. Basa akong comment do sa pinost ni Paul. May nagsabi, nag-a-agree kay BBM. Ay, tama yan kasi mas magiging safe tayo.
Kasi daw, masyado daw marami yung 500 rounds. 500 rounds, ang dami nun. Parang pupunta ka na ng gera doon. Guys, ito 500 rounds to. 500 rounds to ng 22 LR. Di ba hindi naman dinidiscriminate kung anong caliber? Ito, magiging ganito yung allowance mo, isang box ng 500 rounds, 22 LR. So, don't tell me, unang-una, doon sa mga naniniwala na pag ikaw marami kang bala, pupunta ka na ng gera, or pababagsakin mo na yung gobyerno dahil meron kang ganito. Di ba nakakatawa yun? Meron kang ganito? Meron kang 500 rounds ng 22 LR, pababagsakin mo na yung gobyerno? Manggugulo ka na? Mamamaril ka na dyan sa kay EDSA? Di ba nakakatawa? So ano ba talaga? And kung ako tatanungin nyo, dapat tanggalin na yung limit na yan sa ammunition. Bakit? Nasusunod ba yan? Nasusunod ba? Meron bang inventory? Sino nag-inventory? May panahon pa ba ang PNP mag-inventory? Kada bahay ng mga gun owners, million gun owners, million na bibisitahin mo para ilan na po ang bala nyo dyan? Sir, nagpaputok po ako last week yung 50 ko nabawasan na ng 25. Bali 25 pa po. May ganun ba? Mabibilang mo ba yung natira? Sa totoo lang, pag ikaw nagre-range, you will lose count. Hindi mo na mabilang, kunyari, meron ka pantirang 3 or 17. Ay, di, ang mabibili ko na lang pala sa susunod ay 33. Ganun ba talaga? Honestly, meron ba ang sumusunod sa ganun? Pag may natira kang 17 na bala, ay, ang kaya ko lang bilhin, 33. Alam ba ng gun store na meron ka pang 17? Hindi. It's good on paper. Yan na naman yung parang ano man tawag sa mga ganyan? Virtue signaling, yung maganda lang sa papel. Pakinggan. Maganda lang sa para sa mga politiko, bumango sila or yung mga nasa posisyon na, may ginagawa kami para higpitan, para may vetting na yung mga law-abiding lang talaga. Talaga? Paano mo nga implement yung 50 round limit? May nagbibilang ba sa bahay? Tapos nag-accounting? Yung trabaho ng PNP, mauubos na lang sa kaka-accounting yan. Kung lalo na kung yung tao nag-shooting, kunyari si Paul, every week nagsushoot. May pupunta every week sa bahay, teka, nag-shoot na pala to Nabawasan na yung 15 nito. Ilan na to? 47. Tapos, bumili siya ng 5. Bumili lang 5 bala. Sobra yun. Kulong ka. Parang gano'n, di ba? Wala. Hindi mo ma-implement yan. Yung ammo limit. Tapos, yun nga, parang may-mention ni Charles, nung nagkaroon ng hearing sa Senado, yung kila Bato, Senator Bato, umalma yung police. Sabi, sir, kasi po, mas marami po sila sa amin, Kasi daw sila 300 lang. Combat load nila. Hindi, eto naman 50 rounds na to, hindi naman to dadalhin. I-carry everyday May dala kang 500 rounds, magkikerry ka? Hindi naman So imagine mo yung 9mm nito, mas mabigat. Hindi mo rin madadala. Pero konti lang ang diferensya ng 9mm. Sana pala kumuha ng example. So, tara natin. Pagbibili ka ngayon. Okay. So, it's more of quality of life improvement. Yes, mas makakatipid ka. Economics. Right now kasi, as Economics. you can see, based dun sa veto document na nakuha natin, that may concern na yung rounds daw na 500 new limit ay mas marami daw kaysa sa combat load ng sundalo, army and police, but we would. Teka, bakit ba nagiging issue yun? Ini-expect ba ng PNP na makikipag-bari lang kayo sa kanila? Hindi ko alam bakit nagiging issue yung round count ng civilians Anong pakialam nila sa round count ng civilians? Makikipag-bari lang ba kayo? At may mention pa yung combat law. Naman, we would, how should I say, for me, I would say that hindi naman dapat talaga concern yon kasi hindi naman po. It just show, ano yung pagtingin ng PNP sa civilian. They see you as a threat. Okay? Or I don't know kung na-insecure sila sa civilians or basically threat. Gusto nila mas mababa kayo sa kanila Lawful gun owners follow the law. Sumusunod po tayo sa batas. Hindi po tayo gumagawa ng krimen. At hindi rin po tayo nakikipagputukan sa mga pulis. So, parang lumalabas kasi na parang
pag marami kang rounds, delikado ka. But Gigera that's ka not na. really the case. You know, most lawful gun owners never break the law. In fact, we have data to suggest that, that 98, yung of all Least likely mag-commit ng crime ang mga legal gun owners on both sides of the world. Dito sa US, merong FBI statistics yan. Yung PNP meron din yata. registered firearms, 98.4% of them will never Least ever be used likely, in yeah. crime, and only Siyempre, of course, hindi naman 100% kasi siyempre, sa isang kaing nga daw na kamatis, meron diyang bulok, di ba? 1.6% of them, around 1.6% of them ever get used Bulok. in a crime. So statistically, sobrang minor nun. So anyway, Yung iba magagamit sa crime pa, police pa. Yung iba, police pa yung na-involve sa crime na gumamit ng legal that's just one firearms. of the many Oo. things dun sa bill na yun. There are others. Oo. Tapos yung iba pa nagsi-self-delete. Meron din mga police na nag-self-delete, no? So apart from the ammo, Or yung iba, yung police, si Nuesca, kapitbahay, binaril niya. O kasama sa statistics yun, pero police ang gumawa. I'll just take the Yes, go ahead. I'll just pick from here, Charles. Ang sinasabi mo, pagka-license, talaga hindi mo gagamitin. Bakit? Traceable ka. Yes. Diba? Dali Binigay mo yung address mo, binigay mo yung telephone number mo. Oo, diba? Lahat ng binigay mo, binigay mo na lahat ng information mo sa FEO para mo lang makakuha ka ng LTAP. Tapos gagamitin mo sa krimen, wow! Kalokohan yun na gun owner ka, licensed gun owner ka. Ang hirap-hirap ng dinadaanan mong proseso, ang haba-haba nung red tape ng dadaanan bago ka makakuha ng LTOP, ng license to own, ng lisensya, ng permit to carry. Ang haba mo. Tapos gagamitin mo sa gagamitin mo sa karahasan, di ba? So, yes, exactly. It doesn't make any very sense. minimal yung Precisely. sinasabi nating nagagamit o naaabuso siya. Okay. Yung iba doon, police Yun ba pa. sa bagong sa mga amendments meron din bang paghihigpit sa pagtatago o pag-iimbak ng barel? Walang mention doon about storage. Walang mention na sa storage. Sa loob ng bahay? See, when it comes to the firearms kasi, sir, we do not have a limit naman talaga on the number of firearms that you can keep. If you have, for example, a Type 5 license, Type 5 si Type 5 Guns means Pinoy, Type 5 20 yan. or Oo. more firearms. So kahit ilan yan. Oo. Si Guns Pinoy, guys, Type 5. And siya mismo nagsabi sa amin, binisita siya ng PNP. So let's say, kasi marami tayong different kinds of licenses. If you have a Type 1 license to own and possess firearm, that gets you 2 or entitles you to 2 firearms, And I would just like to na maraming firearms. Okay. And that's Iniisip why kasi ng mga tao na pag marami kang firearms, baka mag-start ng private army, but this is not really the case. It's just that some people enjoy collecting firearms Kasama na si Charles doon. At saka ako, syempre. as a hobby. Oo. I was referring Charles doon sa pagtatago, sa safekeeping. Wala namang Mas binago mahigpit. doon. Walang, Sa safekeeping, yes. walang binago sa safekeeping. Mahigpit. In the current law, Ganun in the pa current rin. law, all gun owners are required to store their firearms safely sa bahay nila in a vault. Out of reach ng Okay, mga kailangan bata. yun. Lalo na, for example, pag yung mga firearms mo is yung license mo is type 4, Oo. mahigpit talaga doon. And lahat ng mga kakilala kong type 4 naka-gun vault talaga sila. Okay. So when it comes to firearm storage at home, it's really being secured properly kasi una, Pero yan, yung firearm storage responsibility na yun ng gun owner. Mahirap din mag-implement ang PNP noon. Bakit? Sino na naman mag-check ng house to house? Milyong gun owners, di ba? Wala yun. Responsibility mo yun. As a gun owner, kung gusto mo may responsible ka, itago mo na maayos. Pag may nangyari sa baril mo, nagamit sa masama or naka-aksidente, responsibilidad mo yun. don't want the firearms to be stolen, number one. And number two, if you have, for example, children at home, you do not want them to have unsupervised access to the firearms. So, it's in everybody's best interest that the firearms are kept safely at home. So that's required. So what triggered? Yan na. Charles, what triggered the veto? Bakit na veto?
So if we're gonna look, okay, that's a good question, ano? Actually, sir, from my perspective, in order for us to understand kung ano yung nag-trigger ng veto na yon, we have to look at what is written at the veto message. So if you look, meron na kaming copy nun dun sa veto message ni PBBM. So number one, sinasabi doon, there are actually 3 primary reasons kung bakit na-trigger yung veto. Tatlo. Sinasabi niya doon sa veto message that number one, concerned daw sila doon sa increase in ammunition na storage. Na-explain ko na yan, nonsense yan. Nasagot mo na yan kanina. Oo, 50 nasagot rounds. na yan. Oo, magiging 500 rounds. 500. Ayaw nila kasi daw may combat Ayaw load. nila. Tapos may sinite pa sila doong law. Okay. The funny thing about the law that they cited over there, and this is where I disagree with with that part, is that parang yung pinoint out nila doon is yung security guard law. Most gun owners Security guard, are may not limit eh. security guards. We don't, patrol property Oo. to secure it. So anyway, parang pinapalabas kasi nila doon na ayaw nila na dumami yung rounds kasi it might, yung storage sa bahay, baka daw mas maraming bala yung gun owner kaysa sa mga law enforcement at So insecurity lang talaga. military, which is, Okay. again, I would like to point Or they out consider that it shouldn't be civilians as a concern threat. naman kasi because we are not in the business of shooting or inflicting harm on our law enforcement and military. So parang pinapalabas nila na, I don't know. Okay. I Ayos don't na. wanna say it, pero parang may Ayos parang sabihin. insecurity kasi Ayos doon sa security. bagay na yun. Ayaw nila na Ayaw masapawan. Okay. Ayaw masapawan. Security yun. So number 2, there's another reason. The next reason is yung PTC FOR. Okay. Now in the law, the Senate Bill 2895, there are many improvements to the PTC FOR. So mga hindi nakakalam, PTC FOR stands for Permit to Carry Firearms Outside Residence. Okay. Okay? So what this basically means, apart from your license to own and possess firearm, is pag may PTC FOR ka, you can Kerry. carry a firearm and use it for self-defense outside your house. Pag wala tayong PTC FOR, yung firearm natin kasi hanggang bahay lang. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa labas ng bahay. Okay. And you cannot shoot at anything outside your house from inside the house. Okay, so pag merong kang PTC FOR, that allows you to carry your firearm outside. Now, the Senate Bill 2895 introduces some improvements to the PTC FOR. Namely, number 1, yung ID natin. Currently kasi, kung magkukuha ka ng PTC FOR, Lahat. ano na tayo ngayon? One firearm, One. one PTC FOR. So nakaregister siya doon sa firearm, hindi doon sa tao. Oo. So kung meron kang 3 barel, gusto mo lahat silang i-PTC FOR, kailangan mong kumuha Oo. ng 3 PTC FOR for all firearms, which is very cumbersome and burdensome sa mga gun owners kasi mahal Okay. kumuha ng PTC FOR. Ang 12,000. PTC FOR is 12,000. 12,000. Correct. So, kung tatlo, 12,000 siya. Plus marami ka pang requirements, Oo. lalo na yung threat assessment. oo. So anyway, yung ginagawa ng bill is that 1 PTC FOR na per person. Per person. Bahala ka nang pumili kahit ano doon sa mga baril mo Ang na gusto mong kukunin mo. i-carry. That's Ayun. fine. So malaking tulong yon. It streams By the way guys, yun ang pinaka-logical na approach sa pagkikerry. Bakit? Dalawa lang kamay natin. Kung 10 ang baril mo, wag sana nilang isipin na 10 ang ikikerry mo sabay-sabay. Hindi mo naman yung makikerry eh. Meron ka lang option pumili kung ano yung nararapat for the day. Depende sa weather, depende sa pupuntahan mo, depende sa clothing mo. 'Di ba? Kung manipis lang ang damit mo, pwede ka sanang pumili ng maliit lang or compact or subcompact. Pag naka-jacket ka, tag-ulan na, malamig, o pwede ka na mag-carry ng full size. streamlines the whole So, malaking katipiran sana yon sa gun owner. process and reduces yung red tape. Oo. At malaki matitipid mong pera. And number 2, the way you carry it. Under Senate Bill 2895, kasi right now sa RA 10591 sa IRR natin ng 2018, yung carry kasi ano lang siya, bag carry. You cannot carry the firearm in a way that it physically
touches Accessible, oo. the skin of your body. So in other words, hindi ka pwedeng inside the waistband carry. Kumbaga, So nakabag lang. Oo. Nasa container, nasa isang lalagyan. Nasa container siya somewhere. Basta hindi siya halata. Oo. The problem with that is usually kasi pag na-hold up ka, kinukuha yung bag. Yun ang So, unang nakuha na rin yung yun baril ang mo. unang Kasi nanakawin. may nanakaw Yun ang unang Diba? Biglang nanakawin. tinutukan. Hindi mo na nabunot dahil nasa bag. Pinatunayan na yan ni Senator Bato, meron siyang kakilala, ganun ang nangyari. Yung bag ang unang kinuha, wala nang baril. Oo. Tinangay nila yung bag mo, pera mo, pati yung baril. May bonus pa silang baril, di ba? Oo. So to address this, ang ginawa ng Senate Bill 2895 is it allows for concealed carry in any manner. Oo. In other words, pwede ka na mag-inside the waistband. Legal na yon. Oo. Which is fine naman, ano? You know, in other countries, inside the waistband naman talaga yung common na carry. So anyway, Kahit Brazil na napaka-anti-gun, inside the waistband ang carry nila. that's number 2 doon sa mga PTC FOR tayo ha. Just number one thing na at ito na magpupunta na tayo doon sa tinanggal doon sa naging dahilan ng veto. Ayaw ni PBBM doon sa veto, nilagay niya doon sa veto na madagdagan daw yung exemption sa threat assessment. Kasi under Senate Bill 2895 under the law naman kasi certain professions are allowed exemption to the threat assessment. Kung ako tatanungin nyo guys, dapat wala na exemption. Kung hindi mo pwedeng implement sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas yan, dapat tanggalin mo yung requirement na yan. Otherwise, nagkakaroon lang ng ranking. And usually, ang nakikinabang yan, yung mga mayayaman or may connection. Pag ikaw, aliping sa gigilid ka, aliping na mamahay ka, wala kang karapatang magmay-ari ng baril. Di ba? So, yan, tanggalin na yung threat assessment na yan kung hindi nyo kayang implement para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Di ba? Ngayon, hirap na hirap sa threat assessment eh. So, sinuggest na lang, gusto sana tanggalin natin yung threat assessment, sinuggest na lang, dagdagan ng exemption. Kasi nagre-reklamo yung mga allied. Ano yung mga allied medical? So, initially yata, mga doktor lang exempted. Ngayon, sabi, ba't hindi nyo pa isama yung mga nurse, yung mga medtech? Ginagabi din naman ng uwi yung mga yan, Di ba? O yung ibang trabaho, ginagabi rin ng uwi. So, ibig sabihin, wala bang threat sa buhay nila? Di ba? Parang ako kasi, nagkakaroon na naman ng hierarchy sa society. O, yung mga matataas lang ang may threat. Lawyer ka ba? Judge ka ba? Senador ka ba? Yun lang ang may mga threat. May mga bodyguards na yan. The irony guys, may mga bodyguards na yan. Yung mga bahay niyan, may mga gate, matataas ang bakod. And yet, sila lang ay may karapatang magkaroon ng prosesong madali para pagkuha ng PTC. Yung mga ordinaryong mamayan. Di ba? Tuloy. Assessment requirement para kumuha ka ng PTC FOR. So, ang threat assessment kasi napakahirap kumuha niyan. Yan. Kailangan mo ng maraming papel, requirements, Kailangan clearances meron para kang makakuha niyan. extra cellphone. So, yung dinagdag na exemption doon ay allied medical. Medtech. Plus, lahat ng X-ray. AFP and law enforcement agency, active and retired, plus reservists. So, lahat yon exempted na lahat sila sa threat assessment. Yes, oo. Yung allied medical, ibig sabihin nun, kasi right now sa law na Nakakatawa nga eh. Ibig sabihin, AFP, police kumukuha pa ng threat assessment. Diba dapat kasama na sa trabaho yun, automatic? natin, mga doctors lang. Oo. Yung allied medical, sinasama niya na rin doon yung mga nurses, radiological technicians, dentists, even nga yung So, depende kung dadami. interpretation mo, veterinarian. So lahat sila exempted na sa threat assessment. Ayaw Ayaw ni ni PBBM BBM, yata. Sinabi niya doon sa paper na ayaw nila na madagdagan yung threat Exemption. assessment exemptions. So lahat yon gusto nila kumuha pa rin ng threat assessment, which is again, it's a lot of red tape. Kumuha kasi ng threat assessment. Tsaka ang tanong kasi natin dyan, lahat naman kasi ng tao, kung tutuusin, lahat tayo, in a way, we can be under threat. Hindi mo kasi alam kung kailan ka maho-hold up Yes. Di ba? Oo. So anyway, yon tinanggal niya yon. Ayaw niya yon, so pinatanggal niya yon. And then finally, the third reason for the Dito. vetoing, so maliban pa doon sa ammunition, PTC FOR is yung dinagdag nila doon sa latter part, which is hold on, ano ko lang, let me Ballistic get it testing dun sa yan, phone ko. guys. Kasi Ballistic nakakalimutan testing. ko yung last part. But
yeah, the Philippine National Police and all civilians, tinanggal yung ballistic testing or ballistic fingerprinting ng firearm. So for those who are unfamiliar, yung ballistic fingerprinting at ballistic testing ng firearm, yan yung pinuputok yung barel sa isang ballistic testing tank, Oo. kinukuha nila yung slug, tapos nire-record nila yung Para ma-identify yung baril. indentations doon sa slug, tsaka doon sa primer indentation. Oo. Yung grooves doon sa slug, tsaka doon sa primer indentation. The reason for that, or at least on paper, kaya nila ginagawa yon is because under forensics, Ma-identify yung baril. forensics, ginagamit yon para i-match yung baril mo pag na-recover yung slug or yung basyo nung baril na pinutok doon, basyo ng bala na pinutok doon sa baril para ma-check kung yan ba yung firearm na ginamit sa crime. Okay? Now, it sounds great on paper. On paper. However, it should be noted kasi that yung ballistic fingerprinting ng firearm, in many places, including the United States, hindi na ginagawa yan. Tinigil nila yung paggawa niyan is because the reason for that is yung mechanical wear and tear ng firearm, pag ginagamit mo siya ng ginagamit Yes. over time, nagbabago yung ballistic fingerprint niya, nagbabago yung indentation sa primer, nagbabago yung scratches doon sa bullet dahil doon sa lands and grooves nung rifling nung barrel, nagbabago lahat yun because of mechanical wear and tear. In other words, yung yung testing na yan Obsolete is na. perishable. Oo. Oo, obsolete na siya. Obsolete na siya. Hindi siya valid sa mga barrel na bago lang kasi the more and more siya nagagamit, nagbabago yun at hindi na rin siya hindi na rin siya nagmamatch ultimately. Maganda lang siya sa mga pinikula pero sa totoong buhay, hindi talaga. Sa The right way to CSI. go about it, kung gusto mong i-ballistic test yung barrel, Sa is CSI. pag may na-recover kang slug at basyo, kunin mo yung barrel at its current state and then yun, magmamatch yun. Pero yeah. kung kinuha mo yan, yung So, magagamit lang na yan reliably. Pagka nagkaroon ng krimen, tapos kukumpara mo derecho yung baril mo, yung baril na ginamit at yung slug. Pero yung bagong baril, binalistic nung 10 years ago, 20 years ago, iba na pagka binalistic mo ngayon. bala at basyo na minatch mo 10 years ago, tsaka lang nagamit yung barrel sa crime at marami ng bala yung naiputok doon, hindi na magmamatch yan. Okay, Charles, I hate to cut you So, to cut you kaya yeah, go ahead, natambakan please. pa tayo ng commercial. But thank you for joining us. Ayan guys, tapos hopefully naliwanagan kayo. Ito, si Charles mismo nag-explain bakit na veto yung ating amendment sa RA 10591. And then may kachat nga ako kanina, sabi niya, "Sir, don't be disheartened." Nakakatuwa naman, marami na nagme-message na nagpapalakas sa loob natin. Huwag daw panghinaan ng loob kasi ginawa naman natin lang lahat na makakaya natin. Although may mga buwisit lang na mga nagko-comment na disappoint daw sila. Kala mo gumastos Kala mo nag-invest Samantalang nung pinupush natin to, nakikipaglaban tayo. 'Di ba? Tahimik na tahimik sila. Nanonood lang, naghihintay lang na magkaroon ng mga ganitong instances. 'Di ba? Tapos ngayon, nabaltaan nila, na veto. Ngayon ang ingay sa internet. Kung saan nagko-comment, kung saan nagpo-post. Na-disappoint daw sila. Ano ba yung isang kinoment na sa akin kanina? Pinaasa lang daw natin. Ano pa ba? Sabi ko, anong mapapala namin kung hindi nga kita kilala? Para kumbaga binudol no? Anong mapapala? Pinaasa ba yung term na ginamit? Anyway, nakakabisit So, on our part, guys, sa gun community na nag-support sa amin, no? We did our part. And naging successful naman, guys. Pumasa both houses. And overwhelmingly so. Na overwhelming yung pagpasa Imagine mo, 21-0, 190 versus 3 sa lower house. 'Di ba? So, yun nga, may nagchat sa akin kanina. Sabi niya, "Sir, don't be disheartened kasi hindi nyo pala part nito. Kita nyo yung reaction ng host." And enlightening us. So nakita na natin yung mga dahilan, pero ako, I suspect there's more reason O yan, sabi niya. Suspect there's more reason na hindi yun ang Ako, I suspect na hindi yun yung reason kung bakit na-veto to. No? So, ang possible explanation, dahil sa mga nangyayari ngayon, mga anomalya, mga skandal,
kailangan ma-divert, ma-save yung political career, or they need to cover their asses na hindi sila traidorin, kaya they need to appease the PNP. No, kailangan natin pagbigyan natin to, baka mamaya EDSA revolution sinong sa atin. So yun naman ang takot palagi ng mga nakaupo na presidente, no, na baka ma-overthrow sila, kaya kailangan ang tawag doon, paamuhin yung PNP at AFP, yan dalawang branch of government. Yan lang ang pwede magpatalsik sa kanila. Lalo na yung mga Marcos, may history sila na pinalaya sila sa Pilipinas, di ba? So, yeah, they want to appease it. Kasi it doesn't make any sense. Sabi nga nung host, no? Si proponent nitong amendment, si BBM. Tapos all of a sudden, nung home stretch niya, nagbago isip niya. Paano nangyari yun? Di ba? There's more to this na it was, para sa kanya, lame. It was a lame excuse or excuses. Yung lame yung excuses nila. No? Parang copy-paste yan ng arguments ng mga anti-gun 'Di ba? Parang ganon. And then syempre may money involved, gustong kumita ng PNP. Hindi gustong kumita. Ayaw mabawasan ng kita. No, lalo-lalo na sa PTC, mga threat assessment na 'yan. The more requirements kasi, mas maraming chance na magkaroon ng padulas. Okay? The more requirements, the more bureaucracy, mas marami ang chance na magkaroon ng padulas, and then mas malaki yung chance na yung nagpo-provide ng bureaucracy magkakaroon ng power. They have the power. No, hindi namin i-approve yan pag wala nito, 'di ba? Ganun lang 'yun, ganun ka simple 'yun. And additional na nga yung political climate na kinaharap ng administration ni BBM. Pero overall, everybody was disappointed regarding the decision to veto our amendment, no? And hopefully na-explain na maigi ng kaibigan natin si Charles ano yung mga aspects nung amendment na pinag-initan nila. So tingin nyo, yun ba talaga ang dahilan? Ultimo yung host nga, hindi naniniwala, yun lang So, let me know what you think. Thanks for watching. Bye.